Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. Welcome home muli sa Eric's Vlog. At ako ho'y nagpapasalamat sa lahat ho ng nanood ng akin hong huling in-upload na video tungkol sa senatorial survey ho ng Social Weather Station. Hindi ko inasahan na napakadami ho pala ang interesadong manood ho ng mga video ho na katulad ho nito, lalong-lalo na ho itong mga latest senatorial survey ho na mga kandidato para ho sa darating na eleksyon sa May 12, 2025 ho. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa lahat ho ng subscribe sa aking YouTube channel. Kung meron man hong senatorial survey ang Social Weather Station, ay hindi rin ho magpapahuli itong Pulse Asia Research Incorporated dahil sila ho ay meron ding inilabas na senatorial survey na kinandak ho nila noong January 18 to 25, 2025. So alamin ho natin yung kanilang survey at makikita ho natin yung pagkakaiba at kung sino ho yung talagang pumapasok ho doon sa Magic 12. So ayun ho ang ating pag-uusapan. Ito ho yung kopya ho ng senatorial survey ho ng Pulse Asia Research Incorporated. Pinapakita ho natin para ho ipakita sa inyo na hindi ho natin to inimbento at kung saan natin ho kinuha dahil may mga nagko-comment ho na kung saan lang daw kinuha ito. Ito po yung basihan at para ho makita natin, ipipresent ko sa inyo isa-isa kung sino ho ang top 1 hanggang ho sa kahuli-hulihan. So umpisa na ho natin. Gaya ho ng Social Weather Station survey ho sa senatorial ay parehas ho, rank number 1 ho itong si Representative Erwin Tulfo. So ayun ho, parehas ho na rank number 1 si Erwin Tulfo sa Pulse Asia Research Incorporated at sa Social Weather Station senatorial survey. Ang rank number 2 to 3 naman po na lumabas sa Pulse Asia Research Incorporated senatorial survey ay walang iba po kundi si Senator Bongo. So yun po ang lumabas sa Pulse Asia Research Incorporated. At sa rank number 2 to 4 ay walang iba naman po kundi si Tito Soto o yung dating Senate President at Vice President candidate po noong 2022, nakatandem po ni Senator Ping Lacson. At para naman po sa rank 3 to 8 ang lumabas po sa Pulse Asia Research Incorporated po ng senatorial survey ay ito pong si Ben Tulfo, kapatid po ni Erwin Tulfo at ang kasalukuyang senador po na si Senator Rapi Tulfo. So number 3 to 8 po itong si Ben Tulfo. At sa rank number 4 to 8, ito pong si Pia Cayetano po ang lumabas sa senatorial survey po ng Pulse Asia Research Incorporated. Ito po ang kapatid po ng senador na si Alan Peter Cayetano. At sa rank number 4 to 8 din po, lumabas po sa Pulse Asia Research Incorporated po ng senatorial survey nila itong si Senator Bong Revilla na isa pong re-electionist at lumalaban po under po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kung sa Social Weather Station ay rank number 14 po si Amy Marcos, dito po sa Pulse Asia Research Incorporated ay rank number 4 to 12 po itong kapatid po ng kasalukuyang president na si Bongbong Marcos. Ito pong si Amy Marcos, so siya po ay nasa rank number 4 to 12. Si dating Senator Ping Lacson at dati pong presidential candidate noong 2022 ay nasa rank number 4 to 12 po ng Pulse Asia Research Incorporated doon po sa kanilang senatorial survey na ginanap noong January 18 to 25, 2025. Pasok naman sa rank number 7 to 13 ito pong TV host na si Willie Rebillame. Ayon po sa Pulse Asia
senatorial survey. So ito po, rank number 7 to 13, itong artista at TV host na si Willie Revillame. Ang re-electionist ho na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nasa rank number 7 to 14 din po sa ginawa pong senatorial survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Pasok din po sa rank number 7 to 14, ito pong kasalukuyang mayor po ng Makati na si Abby Binay. Ganon din po sa social weather station. Parehas po na nakapasok itong si Mayor Abby Binay sa Pulse Asia at saka po sa social weather station senatorial survey. Pasok din sa rank number 7 to 14 ang nag-iisang pambansang kamao, ang dating senador po na si Manny Pacquiao at dating presidential candidate noong taong 2022. So nagbabalik pong muli itong si Manny Pacquiao. Kung sa social weather station senatorial survey ay hindi pumasok sa Magic 12 itong si Camille Villar, dito po sa Pulse Asia Research Incorporated ay rank number 9 to 14 po itong anak po ni dating speaker at senador Manny Villar at anak din po ni Cynthia Villar, senador, at ang kasalukuyan pong kapatid niya na si Mark Villar. Ang re-electionist ho na si Lito Lapid ay nasa rank number 10 to 14 ho sa ginanap na senatorial survey ng Pulse Asia Research Incorporated. So ito ho yung survey ng Social Weather Station at Pulse Asia Research Incorporated. Mapapansin po natin dyan na parehas po na top 1 o rank number 1 itong si Representative Erwin Tulfo. Mataas din po ang rank number ni dating Senate President Tito Soto. Nasa 2 at 3 po ang kanyang ranking dyan po sa nasabing survey na yan. Mapapansin din ho natin dyan sa survey na yan sa Social Weather Station ay mataas ho sa ranking itong si Senator Lito Lapid. Subalit dito ho sa Pulse Asia Research Incorporated ay nandun ho siya sa ranking na 10 to 14 lamang. Si Senator Pia Cayetano at si Senator Ping Lacson ay nasa mataas din po ang ranking dyan po sa dalawang survey na yan sa Pulse Asia at saka po dyan sa Social Weather Station. Kapansin-pansin din po na si Mayor Abby Binay ay parehas ho na pasok dyan ho sa Pulse Asia Research Incorporated at Social Weather Station Senatorial Survey. Pasok din ho sa Magic 12 ito ang ating pambansang kamao at dating senador na si Manny Pacquiao at dating presidential candidate po noong 2022. So parehas po siyang pasok sa Social Weather Station at Pulse Asia. Ang re-electionist ho na si Senator Bong Revilla ay pasok din ho parehas sa Pulse Asia at saka sa Social Weather Station. Si Representative Camille Villar ho ay pasok sa Pulse Asia, subalit sa Social Weather Station ay hindi ho siya nakapasok. Ito pong dating senador na si Kiko Pangilinan at Vice President candidate po noong taong 2022 ay pasok po sa Social Weather Station, subalit sa Pulse Asia Research Incorporated ay hindi ho siya nakapasok sa Magic 12. Base po sa Pulse Asia Research Incorporated and Social Weather Station Senatorial Survey ay ito ho yung mga malakas talaga sa senatorial candidate na may pag-asang lulusot ayon po sa survey. Unang-una na po dyan si Representative Erwin Tulfo, pagkatapos po itong si dating Senate President Tito Soto at Vice President candidate. Ito pong re-electionist na si Bongo. Ito pong broadcaster at kilalang-kilala po na kapatid ni Erwin Tulfo. Ito pong si Ben Tulfo. Ang re-electionist po na si Pia Cayetano. Ang dati pong PNP chief. Ang dati pong senador at presidential candidate noong 2022 na si Senator Ping Lacson ay pasok na pasok din po sa parehas na survey. Ang kaisa-isahan hong 8th World
division champion sa boxing na si Manny Pacquiao at dati pong senador at dati rin pong presidential candidate noong 2022 ay pasok na pasok po sa parehas na survey. Ang kilala hong TV host na si Willie Revillame ay pasok na pasok din ho. Ang dating PNP chief at senador na si Bato de la Rosa ay pasok na pasok din ho sa parehas na survey. Ang kasalukuyan hong mayor ng Makati na si Abby Binay ay pasok na pasok din ho sa parehas na survey. Ang re-electionist ho na si Senator Lito Lapid at Bong Revilla ay pasok na pasok din ho sa parehas na survey. So lumalabas ho itong 12 ho na ito ang may pinakamalakas ho na rating pagdating ho sa survey ng Social Weather Station at Pulse Asia Research Incorporated. So ayan ho, tinalakay lang ho natin ang pagkakaiba ho ng survey ng Pulse Asia Research Incorporated and Social Weather Station doon po sa kanilang kinandak na senatorial survey. So malalaman ho natin yan pagdating ho ng halalan kung sino ho talaga ang iluluklok ng sambayan ng Pilipino at magiging senador. Ang ating panawagan lamang sa kanila ay sana po ay lumikha sila ng magagandang batas na talagang makatutulong ho sa sambayan ng Pilipino. So hanggang dito na lang muna po ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay po sa aking mga ina-upload na video, and salamat din po sa lahat ng nag-subscribe sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.